Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ika-20 kabanata ng Numbers o mga bilang at magbabahagi ng salita ay si Pastor Kit Ho. Dito makikita natin ang paglipas ng nakaraang henerasyon at ang pagdating ng bagong henerasyon, lalo na sa kampo ng Israel. Dito natin makikita ang kamatayan ni Aaron at ni Miriam. Gayunpaman, si Moses ay buhay pa sa mga panahong ito. Ngunit naroon ang kautusan ng Panginoon na maging siya ay hindi makakapasok sa Kanaan o sa lupang pangako. Kung kaya babasahin natin ang chapter na ito ay isang malungkot na kabanata. Kung ikaw si Moses sa mga panahong iyon, ano kaya ang maaaring nasa isip mo o kaya pakiramdam sa ganitong sitwasyon? Isipin na lang natin kung ang Section 1 ay umabot sa 1,000,000 na katao, kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip, kanya-kanyang pakiramdam pagdating sa mga bagay-bagay, ano kayang maaaring mangyari? Ngunit sa kabanatang ito, makikita natin kung paanong nagalit si Moses dahil sa sobrang pagrereklamo ng mga Israelita. Maaring marami sa mga Israelita ang nagulat sa nangyari o sa ginawa ni Moses. Ngunit sa ginawang ito ni Moses sa kabanatang ito ba ang tamang paraan upang makilala si Moses? Na sa sobrang galit ni Moses ay kailangan niyang paluin ang bato, gayong ang sinabi ng Panginoon ay mangusap dito. Dito makikita natin ang sobrang galit ni Moses. Ngunit ano nga ba ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Dito ay hindi ipinakita ni Moses ang tunay na karakter ng Panginoon. Ngunit hinayaan niya pa rin na lumabas ang tubig sa bato. Ito ay nagpapakita lamang ng kabutihan pa rin ng Panginoon sa kabila ng hindi pagsunod ni Moses at ng pagrereklamo ng mga tao. Dito makikita natin na maaaring nasa isip ni Moses na ang galit niya ay galit din ng Panginoon. Ngunit kung tutuusin ay sinabi mismo ng Panginoon sa kanya na hindi niya pinakita ang karakter niya, na dapat sanang maging mas mapagbiyaya at mas puno ng kabutihan. Dito makikita natin ang patuloy na pagbibigay ng biyaya at kabutihan ng Panginoon.
Sa mga Israelita, gayong binibigay na ng Diyos ang lahat, ay naroon pa rin ang kanilang pagrereklamo. Ibang-iba ang pagtingin nila sa Panginoon. Maaring gayon din sa ating mga buhay. Sa kabila ng mga ginawa na ng Panginoon sa ating buhay, ay mayroon pa rin tayong iba't ibang opinyon pagdating sa kanyang karakter. Ngayon ay tingnan natin ang PowerPoint na hinanda ni Pastor HK. Ang lahat ay nakasulat sa Chinese, kung kaya aasa na lamang po ako sa translation ng English. Sabi sa Psalm 90 verse 11, ang tindi ng iyong galit, sino kayang tatarok? Sino kayang susukat niyong ibubungang takot? Dito makikita natin ang tungkol sa galit ng Panginoon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na laging galit ang Panginoon. Hindi ito nangangahulugan na walang kabutihan at biyaya sa buong 40 taon ng Israel sa ilang. Kung babasahin natin ang Numbers 20, makikita natin doon ang galit ng Panginoon. Ngunit kung babasahin natin at aaraling mabuti, hindi naman talaga galit ang Panginoon. Ang totoong galit sa chapter na ito ay si Moses. Kung kaya nga sinabi ng Panginoon dito na hindi pinakita ni Moses ang karakter ng Panginoon. Ang Diyos ay puno ng kabutihan. Ang pamagat para sa umagang ito ay hango din sa Psalm 90 verse 11 dahil alam kong konektado ito sa nais na ipabatid ng chapter 20. Sa verse 1, makikita natin doon ang tungkol sa kamatayan ni Miriam. Kung mababasa natin sa chapter 20, wala tayong makikitang pagluluksa tungkol kay Miriam. Sa pagbabasa ng chapter 20 ay naroon ang pag-iisip na si Moses ba ay magagaliting leader? Magagaliting lingkod ng Diyos? Sa isang banda ay naiintindihan natin to dahil kailangan niyang mamuno ng 2 milyong katao.
Kung matatandaan natin ay naroon din ang hinagpis ni Moses sa nakaraan kung bakit niya kailangang alagaan at pamunuan ang mga taong ito. Kung tutuusin ay ginagawa niya ang lahat para mapamunuan ang mga taong ito. Ang henerasyong iyon ay puno ng pagrereklamo. Kahapon ay inaral natin ang tungkol sa abonang pulang baka at sa tubig na panlinis para sa paglilinis ng kasalanan ng mga Israelita. Ito ay upang mapanatiling malinis ang toldang tipanan. Nabasa natin ang pagsusunog ng pulang baka at ang paggamit ng tubig na panlinis para madalisay ang toldang tipanan. Kung tutuusin, ang laman ng chapter natin, 19, ay makikita pa rin natin ang connection nito sa chapter 20. Makikita natin dito ang lugar na Kadesh. Ang ibig sabihin ng Kadesh ay kabanalan. Ngunit doon namatay at nailibing si Miriam. Dito makikita natin ang mga Israelita ay nasa punto ng paglilibing ng naunang henerasyon. Kung kaya naman itinuro ng Panginoon ang tuntunin tungkol sa paglilinis, lalong-lalo na kung sila ay makahawak ng patay. Ang kamatayan ni Miriam ay nangyari sa unang buwan. Ibig sabihin ay lumipas na ang nakaraang henerasyon. Ngunit dito makikita natin na hindi pa rin sila nakakarating sa lupang pangako. Dito makikita natin na maaaring ang mga Israelita ay halos nasa ika-38 taon na ng pamamalagi sa ilang. Kung kaya naman ang naunang henerasyon ay namayapa na at ang susunod na henerasyon naman ang siyang namumuno. Kadesh, ang ibig sabihin nito ay kabanalan. Sa mga panahong iyon ay tumigil sila sa ilang ng paran. Naroon na kanilang inililibing ang mga mula sa unang henerasyon. Kung mapapansin natin sa mapa ay nagpapaikot-ikot lamang sila sa ilang.
Sa kabanatang ito ay mayroon tayong 4 na seksyon. Una ay ang kamatayan ni Miriam sa Kadesh. Sunod sa verse 2 to 13 ay ang kamatayan ni Aaron sa Mount Horeb o sa bundok ng Horeb. Hindi po siya sa verse 2 to 13, ngunit nabanggit doon mula verse 22 to 29 ang kamatayan ni Aaron. Sunod na makikita natin ay ang pagsabi ng Panginoon kay Moses na hindi siya makakapasok sa lupang pangako. Ang pangatlo naman ay ang hindi pagpayag ng mga taga-Edom na padaanin ang mga Israelita. Kung mapapansin natin dito, ang Meribah ay malapit sa Kadesh. At nababasa natin dito sa chapter 20 ang pagnanais ng mga Israelita na dumaan sa Edom, ngunit hindi sila pinayagan ng mga taga-Edom. Sunod ay ang sa Mount Hor, kung saan, o bundok ng Hor, kung saan namatay si Aaron. Balikan natin ang verse 1. Ito ay tungkol sa kamatayan ni Miriam. Kung matatandaan natin, si Miriam ang nakatatandang kapatid ni Moses na tumulong para sa kanyang kaligtasan. At nang lumabas sila sa Ehipsyo, si Miriam ang siyang nanguna para sa pagproproklama ng kabutihan ng Panginoon. Naging maganda ang unang mga gawain ni Miriam, ngunit nabasa natin sa Numbers 11 kung paanong nagsimulang magkaroon ng pagkukumpara at kawalan ng pagkakontento si Miriam. Si Moses ay mas nakababatang kapatid ni Aaron at Miriam. Ngunit naroon na siya ang pinili ng Panginoon upang mamuno sa mga Israelita. Dahil dito ay naroon ang pagkukumpara ni Miriam. Ito ay pagpapaalala lamang na kung hindi natin matanggap ang ating mga otoridad, ang problema ay wala sa kanila. Dahil Diyos naman mismo ang siyang nag-atas o siyang namili sa mga otoridad na ito. At Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang mabigyan tayo ng ganitong otoridad sa buhay. Dito makikita natin na kung tayo'y lalaban o kaya maghihimagsik laban sa mga otoridad na ibinigay ng Panginoon, paniguradong naroon ang problema. Kung kaya naman, sana'y tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan ang kalooban ng Panginoon at sundin ang mga otoridad na Kanyang ibinigay para sa atin.
Sunod ay sa verse 2 hanggang 13, mababasa natin ang naging problema kay Moses o ang problema sa kampo ng mga Israelita. Mababasa natin dito ang pagrereklamo ng mga Israelita. Sa verse 3, sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh kasama ng iba naming mga kapatid. Naroon ang pagrereklamo ng mga Israelita kay Moses kung bakit ba kailangan nilang lumabas sa Ehipto. Dahil sa puno sila ng galit at kapaitan ay kung ano-ano na lamang ang kanilang sinasabi. Ngunit hindi na ito bago sa Panginoon dahil lagi naman silang nagrereklamo. Ngunit mababasa natin dito na hindi na ito matiis ni Moses. Dito kailangan nating matutunan na may mga pagkakataon na kailangan pa rin nating makinig sa kung ano mang sinasabi ng iba. Paulit-ulit ang pagrereklamo ng mga Israelita. Kung tutuusin ay hindi naman sila pinilit ni Moses o ng Panginoon na lumabas sa Ehipto. Ang totoo nun ay ang mga Israelita mismo ang siyang nangusap at umiyak sa Panginoon na sila'y mapalaya mula sa kahirapan na kanilang nararanasan sa Ehipto. Ngunit ngayong nagkakaroon sila ng hindi kagandahang sitwasyon ay nagsisimula silang magreklamo sa Panginoon. Naroon ang pagrereklamo, Pagrereklamo na bakit ba sila kailangang tanggalin ng Panginoon mula sa Ehipto. Kung iisipin ding mabuti, ang ilang na kinaroroonan nila ay hindi ang tunay na kalooban ng Panginoon dahil ang nais ng Panginoon ay dalhin sila sa lupang pangako o sa Kanaan. Ang kanilang pamamalagi sa ilang ay dahil lamang sa kanilang sariling kasalanan at sariling pagrereklamo. Dito makikita natin na sadyang totoo at tunay ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Kung kaya naman mahalagang matandaan natin lagi ang salita ng Panginoon, maging ang mga pangako na mayroon siya. Tulad ng kung paanong nagkaroon siya ng pangako sa mga Israelita pagdating sa kanilang pagpunta sa lupang pangako. Sa verse 8, sinabi ni Yahweh kay Moses, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaba ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato.
Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Ang pag-unawa ng Panginoon ay direkta. Ang mga Israelita ay nagrereklamo tungkol sa tubig at naroon ang solusyon mula sa Panginoon. Ang pinakapunto ng kanilang pagrereklamo ay ang kawalan ng tubig na maiinom. Kung kaya naman naging ganito ang kautusan ni Yahweh na dalhin sila sa lugar kung saan maaari silang makainom ng tubig. Inutusan ni Yahweh si Moses na dalhin ang kanyang tungkod. Ito ay bilang pagsisimbolo ng otoridad na mayroon siya. Sabi doon, dalhin ang tungkod na nasa harap ng kaba ng tipan at isama si Aaron at ang buong bayan. Doon ay sinabihan ng Yahweh si Moses na magsalita sa bato upang lumabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga hayop. Ngunit dito nakita natin ang paggalit ni Moses. Dito mababasa natin ang kanyang pagkasabi ni Moses na makinig kayo mga mapanghimagsik. Ito ay bunsod ng kanyang galit at natural lamang ito sa tao. Ngunit kung kaya nating pakalmahin ang ating mga sarili at hindi magalit, ito ay karakter ng Panginoon. Si Moses ay nagalit, nagbulalas siya ng mga maling salita dahil sa galit na mayroon siya. At dahil sa galit na mayroon siya at sa mga salitang sinabi niya, ay naroon ang pagpaparusa. Sunod na sinabi niya ay, gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Dito makikita natin na talagang galit na galit si Moses. Sunod na ginawa niya ay pinalo ng 2 beses ang bato. Ang kautusan ng Panginoon ay mangusap o kausapin ang bato at hindi paluin ang bato. Ngunit ang ginawa ni Moses ay pinalo ito ng 2 beses. Sunod na sinabi ng Panginoon kay Moses, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin ay mapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Sabi sa verse 12.
Dito, mauunawaan natin na bilang otoridad, kung kaya nating pakalmahin ang ating mga sarili at hindi magalit, ibig sabihin nito'y na ipapakita natin ang karakter ng Panginoon. Hindi dahil tayo ang nasa otoridad, ay hindi na tayo kabilang sa pagpaparusa ng Panginoon, lalong-lalo na kung nakagawa tayo ng mali, bunsod ng ating galit. Naway maging maingat tayo pagdating sa galit na mayroon tayo. Naroon pa rin dapat ang higit na pag-alala na panatilihin ang kabanalan ng Panginoon sa ating buhay. Kalma. Sa verse 13, sabi doon, nangyari ito sa bukal ng Mero kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Yahweh at ipinakita niya na siya ay banal. Dito maunawaan natin na ang Panginoon ay mananatiling banal sa kabila ng kakulangan ng tao. Ito'y pagpapaalala na sa ating paglilingkod sa Panginoon ay dapat na makita sa ating buhay ang kanyang kabanalan. Kung nais natin itong mapangyari sa ating buhay, ay kailangan nating magbago. Kailangan nating ayusin ang ating emosyon, kailangan nating ayusin maging galit na mayroon tayo. Sunod na talata ay mababasa natin kung saan hindi pinaraan ng mga taga-Edom ang mga Israelita. Sa isang banda ay mayroong magandang karakter si Moses. Nang sinabihan siya ng Panginoon na siya ay hindi makakapasok sa lupang pangako, ay nanahimik lamang si Moses at hindi nagreklamo. Kanyang tinanggap ang kaloobang ito ng Panginoon. Nang matanggap ni Moses ang kaparusahan ng kanyang hindi pagsunod at kawalan ng pananampalataya, ay wala siyang ibang sinabi sa Panginoon. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya humirit. Maaari nating ipagpalagay na nasa isip marahil ni Moses na mas maganda nang hindi niya kasama ang mga Israelita. Kung tutuusin ay maaari naman sanang humirit si Moses sa Panginoon, ngunit hindi niya ito ginawa. Bagkus ay nagpatuloy lamang siya sa pamumuno ng mga Israelita at
Nagpatuloy siya sa pagtulong sa kanila upang makarating sa lupang pangako. Kung kaya naman ang susunod na makikita nating ginawa niya ay ang mangusap sa hari ng Edom. Nagpatuloy siya sa paglalakbay at nagpatuloy siya sa pamumuno ng mga Israelita upang sila'y makarating sa Kanaan. Sunod na punto na talata ay mula verse 22 hanggang 29. Dito na banggit ang tungkol sa kamatayan ni Aaron. Maging si Aaron ay hindi makakapasok sa lupang pangako o sa Kanaan. Kung matatandaan natin ay hindi pinarusahan ng Panginoon si Aaron pagdating sa pagpupuri ng ginintuang baka. At hindi rin siya naparusahan nang sila'y nagkaroon ng pag-uusap ni Miriam. At sa verse 24, sinabi doon, mamamatay si Aaron at hindi siya makakapasok sa lupang ibibigay ko sa Israel sapagkat sinuway ninyong utos ko sa inyo sa Meribah. Dito ay nabanggit ang kamatayan ni Aaron at hinubad nga sa kanya ang kasuotan ng pari at naipasa ito sa kanyang anak na si Eleazar. Naniniwala ako na sa kabanatang ito o sa panahong ito ay naroon ang halo-halong emosyon at pakiramdam pagdating sa kampo ng Israel. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kampo ng Israel, makikita pa rin natin ang kabutihan ng Panginoon at ang biyaya niya na patuloy na dumadaloy sa kampo ng Israel. Ang Diyos ay puno ng kabutihan. Na maging sa buhay ni Moses, sa kabila ng kanyang ginawa, ay naroon pa rin ang kabutihan ng Panginoon. Panginoong Jesus, naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at tulungan mo kaming maalala ka. Tulungan mo kaming makita ang iyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa iyong hustisya. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at biyaya sa aming mga buhay. Naway mapapurihan ka namin at mapasalamatan.
Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na puno ng kabutihan at pag-ibig. Maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng iyong kabutihan. Kita mo, Panginoon, ang hindi pagsunod ng mga Israelita. Naroon ang kanilang pagrereklamo dahil sa mga sitwasyon na mayroon sila, hindi sila kontento, at naroon ang kanilang paghihimagsik sa iyo. Ngunit naroon na hindi mo sila pinatulan, bagkus ay naroon ang pagbibigay mo ng probisyon ng kanilang tubig. Sa buhay namin ay mga pagkakataong ganito din kami, na kung sa mga panahong may mga sitwasyon na hindi kami nakakakita ng solusyon sa aming pamilya, sa aming buhay, ay naroon ang aming pagrereklamo sa iyo. Ngunit alam namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na puno ng pag-ibig, puno ng kabutihan. Sa oras na ito ay ating siyasatin ang ating buhay at puso sa mga panahon na tayo ay nagrereklamo sa Panginoon. Gamitin natin ang oras na ito upang sabihin sa Panginoon ang ating mga problema. Gamitin natin ang oras na ito hindi para magreklamo sa Panginoon, bagkus ay para sabihin sa Kanya or isagawalat sa Kanya ang laman ng ating mga puso. Totoo na sa ating pagsunod sa Panginoon ay naranasan din natin ang ilang beses na pagliligtas sa atin ng Panginoon. Ngunit sa mga panahon nakakaharap tayo ng mga sitwasyon at mahirap na sitwasyon, ay lumalabas ang kapaitan sa ating mga puso, lumalabas ang pagrereklamo mula sa atin. Sa ating pagrelasyon sa Panginoon at maging sa mga otoridad na mayroon tayo, naroon ang pagbulalas ng galit. Naroon ang pagsasalita ng may galit na ayaw na nating sumunod sa Panginoon, ayaw na nating sumunod maging sa otoridad na ibinigay niya sa atin.
Maaaring may mga pagkakataon na may hinihingi tayo sa Panginoon, ngunit hindi ito na ipagkakaloob ng Panginoon. At maaaring nagbigay ito ng kapaitan sa ating mga puso at kalungkutan sa atin. Naway gamitin natin ang oras na ito upang humingi ng kapatawaran sa Panginoon sa ganitong mga pakiramdam na mayroon tayo. Maaring sinusunod natin ang Panginoon ng may pagtitiwala. Ngunit kung mapapansin natin, maging si Moses na kung ilang taon nang sumusunod sa Panginoon, ay nagkaroon din ng panahon o nagkaroon din ng pagkakataon na siya'y nawalan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Ngayon ay ating siyasatin ang ating mga puso at naway tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng buong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. May mga pagkakataon na umaasa lamang tayo sa sariling kakayahan imbes na magtiwala sa Panginoon. Kung kaya naman ngayon ay ating siyasatin ang mga puso at idulog sa Panginoon ang mga problemang ito. Ating ipanalangin na sana'y tayo'y tulungan ng Panginoon na makalagpas sa ganitong mga sitwasyon ng ating buhay. At tulungan tayong makapanumbalik sa Kanyang kalooban. Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na siyang patuloy na namumuna sa amin.
Ngayon ay tulungan mo kaming makapanumbalik sa iyo at patuloy na magkaroon ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Ikaw ang Diyos na siyang nagtatatag din ng iyong hukbo. Ikaw ang siyang nangunguna sa bawat isa at sa hukbo ng iglesyang ito. Sa kabila ng mga pagkakataon na nawawalan kami ng pananampalataya sa iyo, ay naroon pa rin ang iyong kabutihan at pag-ibig para sa amin. Sa oras na ito ay patuloy nating ibigay sa Diyos ang nararapat na pananampalataya at patuloy na pagkatiwalaan ng kanyang kabutihan na tayo ay kanyang tutulungan. Tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Ngunit ngayon ay ilagay natin ang ating mga kamay sa ating puso. Sa pangalan ng Jesus ay aking pinagpapalang bawat isa. Naway bigyan mong bawat isa ng pananampalataya. Banal na Espiritu. Naway bigyan mo kami ng ikaw ay huminga sa aming mga buhay. Sa kahit alinmang sitwasyon ng ating buhay, maaaring tayo ay naghihintay ng pangako mula sa Panginoon. Naway manatili sa ating puso ang pananampalataya sa Panginoon. Naway magkaroon tayo ng pasasalamat at patuloy na pananampalataya sa Panginoon. At hindi ito mawawala, ngunit mananatili lamang sa ating mga puso. Ito ay magpapatuloy lamang dahil sa kabutihan na ating patuloy na nararanasan mula sa Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus ay aking ipinagpapala ang bawat isa
Naway patuloy na lumago ang pananampalatayang ito sa ating mga puso. Naway magkaroon tayo ng kalakasan at katatagan at ng ating malampasan ang bawat problema at o kahit ano pa mang sitwasyon sa ating mga buhay. Akin ding pinagpapala ang ating mga leader. Ang Diyos, ang siyang Diyos na puno ng pag-ibig at biyaya. Maaring may mga pagkakataon na tayo nakakatanggap ng pagpaparusa mula sa Panginoon. Ngunit sa kabila ng mga sitwasyong ito, naway hindi mawala sa atin ang pananampalataya na dapat na mayroon tayo sa Panginoon. Naway magpatuloy pa rin tayo sa ating komunikasyon sa Kanya at relasyon sa Kanya. Naway patuloy nating sampalatayanan na tayo ay mahal ng Panginoon at ang Panginoon ay kasama natin. Kahit ano pa mang kabigatan na ating nararanasan, naway manatili ang pananampalataya sa Panginoon. Huwag nating kalilimutan na naroon pa rin ang tunay na relasyon sa Panginoon. Naway Kanyang ipagkaloob sa bawat isa ang Kanyang pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.